Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation at ito ay about Asasi Gold Sniper. So medyo nirebrand lang natin yung Asasi Fib Scalper pa rin to, pero nakafocus na siya sa gold. So update lang ito guys kasi nakita natin ang daming natuwa kahapon. Kahapon ay red folders. Kung titignan mo dapat mag-stop yung EA na mag-trade. Pero ang nangyari mas maraming take profit ang EA na to kahapon nung maraming red folders. Red folders means ayan yung maraming mga news sa forex kaya iniiwasan ng iba. So nakafocus na lang yung EA na to sa gold ngayon. Yun ang ni-recommend ng ating developer. So para sa mga hindi nakakaintindi o hindi pa naintindihan, ano ba ang EA bot? Expert advisor po ang pangalan, ang tawag dito. Na kung saan yung mismong magte-trade sa inyo ay through bot na tinatawag. So passive income siya. At ito nga, once na na-install na yan, nakapag-subscribe kayo, tsaka kayo, yung bot nyo, yung trading account nyo mismo na ni-register through Tickmill. Yan. So, ang broker natin ngayon ay Tickmill ang ginagamit natin. At doon, pwede kang magkaroon ng passive income. So, tingnan natin ano ba nangyari dito sa ating mga na-installan last August and then yung mga na-installan natin nung May kung hindi ako nagkakamali. Bukod pa doon sa meron na tayo talaga mga old accounts na 2 years, kaya lang ibang broker yon. So, we decided dahil maganda yung customer service and spread ng Tickmill, so we decided to move to Tickmill. Dati may cent account din kami. Tinignan namin kung malaki ba yung income. Pero nakita namin na malaki yung income ng EA bot dito sa Tickmill. So now, share screen lang ako. Pakita ko lang sa inyo muna. At least guys, visit kayo sa floriden.com/blog. Dito na pinaliwanag ko kung ano ba yung expert advisor. Okay? So, yung expert advisor, primary associated yan sa MetaTrader platform. MT4 na ginagamit ng forex trader at mga broker. So, expert advisor is an automated trading program or script that are written sa programming ng MT4, which is MQL4 ang tawag, languages. Tapos may mga dito sa blog ko, makikita nyo yung mga advantages and disadvantages ng EA. So meron tayong comparative analysis ng EA to AI, EA, and yan, weighing the pros and cons sa expert advisor. At least meron kayong idea ano ba ang isang expert advisor talaga. Para ba sa iyo to? Okay ba na mag-invest ka dito sa ating expert advisor? Yan. So, yun ang pwede niyong pag-isipan. Now, ang isa sa magandang makita nyo is kung meron na bang at least magandang history yung EA na yon. So far, sa pag-aaral ko, no, marami tayong EA na sinubukan and I'll be honest to you na merong nasunog or merong bumaba, masyadong lumaki yung drawdown. Tapos, and as I said, this will be my last EA kung na nire-recommend ko. This will be my last. Kung magkakaroon man siguro AI na or ibang strategy na copy trading na. Pero meron tayong parating na PAM through Tickmill pa rin, no? Through Tickmill pa rin, which i-announce natin sa ating Asasi community. So, puntahan natin ng EA na Fib Scalper. So, start tayo sa Fib Scalper. Nag-umpisa kami sa isang broker which is Cent account. Medyo mabagal yung naging income niyan. Ito, meron tong 4,000 deposit pero 283 lang yung kinita niya. Tingnan natin. Pero maganda pa rin yung ang drawdown is 6% naman ang drawdown niya. Pumalo na 6% pero 8% lang ang gain. Kung titingnan natin, na-install to ng May 19. So we are trying to i-move na to somehow soon sa Tickmill. Ililipat namin, i-close namin tong account na to, ililipat sa Tickmill kasi
naging maganda yung result. Paano ba natin masasabing maganda yung result? So, puntahan natin itong, kaya-install lang nitong August 10, nung August 10, yan, itong account na to, ang deposit lang natin is 1,500. Actually, nag-1,498 lang to, itong deposit dito. Kumita na siya ng 600. Kailan siya na-install? August 10. Yan, August 10 siya nag-start. Okay. Kumita na siya ng 40%. So, malapit na mga lahat eh. Kumita na siya ng $600, $601. And 83 to 78% ang percentage ng winning niya. Pero hindi ito mahalaga kasi ang laging tinitignan ng iba is drawdown. Normally, guys, maximum 30, 20 to 30, ayan ang naglalaro ang mga EA. Pero ito, it has a good EA kasi sa loob ng span of time na to, marami ng news na dinaanan siya. Okay, pagka marami ng news at hindi tumataas ang drawdown. Actually, kahapon, nakita ko nag-drawdown ng 200. So, 200 is just, kung ano mo, no, 1.5 divided by 200, around 7 to 8% lang ang kahapon nung farm. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung open trade para lang ma-proof natin. So ito yung may FX book na isa, kumita na ng 600. Okay? Tapos meron din tayo na kumita na ng, ito naman, na-installan siya ng, uh, tingnan natin, no? Ayan, August 12 lang to. August 12 siya na-install. Kumita na siya ng 400 plus. Okay? 456 yung kinita niya. Then we have here, ito medyo bago lang kung hindi ako nagkakamali. Kumita na siya ng 404, na-installan siya ng August 17. So 17, almost 1, 2, 3 weeks. 3 weeks niya na. Okay. Tapos, tingnan natin, ang drawdown niya is 10%. 10.5 ang naging drawdown niya. Okay? So, pinapakita lang natin how good this EA right now. Meron din tayong bagong ka-install lang. Last Thursday, kumita na siya ng $47. Last Thursday lang to, in-install lang gabi. Ayan, September 5, no? September 5, angat agad ang kanyang equity. So dito, 80% pa lang ang winning. Kaya yun ang makikita natin. So ito yung may FX book niya na okay talaga yung EA na to. Now, ang mga open trade niya ngayon, dahil nga sa news, ibig sabihin taas baba ang market, okay? Lahat na TP niya, so walang nag-open sa kanya, naka-positive $1 pa siya. So ito yung isang account natin kahap na sinasabing kumita na 600. Okay, tingnan natin. Yan, 2,324 na nag-start ng 1.5. May bonus kasi yan, kaya nagkaganyan, ano. And then, the rest, ito rin. Tingnan natin ang open trade. Ito yung open trade niya, wala. As in, wala. Wala siyang open trade ngayon. So, ang drawdown niya, zero as of now. Ito yung bagong kay-install lang. Yung bagong kay-install lang, merong, check natin. Oh, iyan na lang natin. Check natin. Parang, ano rin siya. Aha, hindi nag-update since no connection tayo ngayon. Walang, walang ano, trade. Pero at least kita mo ngayon yung open trade natin. Okay, so ayun yung makikita natin sa Tickmill, napakaganda nitong bot na to. So ang gagawin lang natin guys, at least may idea na kayo. Dito sa baba, if you are really interested, may mga step na gagawin. And then coach libre ba yan? Actually, may binabayaran ditong BPS, okay? Basahin nyo na lang to. Then may profit sharing tayo na 70% sa inyo, 30% sa developer, which
manually mong ibabayad yun. Ibabayad yun, ibabayad nyo siya sa amin, no? Doon sa EA developer. Isesend mo siya sa GCash niya or bank account. Depende na lang. Pwede mo bang i-stay yung profit mo na 1.5? Pero ang good news yan, ganito. Ang profit sharing, guys, magi-start lang yan. No? Magi-start lang ang profit sharing natin kapag ka nabawi mo na yung capital mo na $1,500. So, nag-1.5 ka na. Okay, kuhanin mo yon. Ngayon, gusto mo pang mag-invest, i-invest yun. Panibagong trading account yun. Panibagong trading account. Then, BPS rental natin is 700 pesos lang per month. Pero minimum natin 6 months para at least naman sure ka na tuloy-tuloy ka na mag -EA. Dahil tuloy-tuloy din to, walang sabihin natin na may risk, no? Pero walang sunog na akong nakikita, no? Sa ngayon. Uh, pero may risk siya. So, yun nga, disclaimer natin, kung hindi pa kayo sanay sa mga ganitong trading account, trading bot, at ayaw nyo i-take risk yung money nyo, huwag nyo nang i-take risk. Pero as of now, as per the history itself, nakikita natin na kumikita lahat ng subscriber ng EA. So, gagawin mo lang, at least basahin mo, open ka ng Tickmill account, siya ng step 1. Make sure lang na under yan sa link ko. Okay, classic account ang i-open mo. Step 2, verify mo yung email address mo. Tapos, yung proof of registration sa Tickmill. Meron tayong video no, para paano mag-register sa Tickmill. Yung proof of address mo, pagka wala kang mga billing na nakapangalan sa'yo, PLDT, Meralco, pwedeng barangay certificate. Yung barangay certificate, yun lang ang ipapakita mo na proof of address mo. So, recommended capital natin, 1.5 na sa ngayon. So, ito, alisinin natin to. Okay, 1.5. Yan ang pinaka-recommended. Nag-update kasi kami kanina ng EA developer and he suggests dito sa 1.5 para wala talagang sunog kasi masyado pa rin maliit yung 1,000. 0.01 lang ang tinetrade para dun sa mga nakakaintindi ng trading. 0.01 is around $2 if I'm not mistaken. No? Around $2 per trade ng bot. Ganun kaliit. Imagine nyo, $2 versus 1.5 na capital mo. Yan. Kasi nagdo-drawdown din yan. Maximum na nakikita nga natin is 11%, which is ang 11% ng 1.5 is around 200. Ganun yan. Okay, 1.5 times 11%. 200 siya. 165. Okay, so yun yung, pero dahil tumataas nga yung capital natin, lumiliit yung drawdown. Now, andito lang sa Google Form kung interested kayo. Gusto niyo ng passive income with the Thieves Gold Sniper. Assassin Gold Sniper na ang tawag natin. Pwede na nating i-update to, no? Gold na kasi siya. Tinawag na natin Gold Sniper ng Assassin. KEA. Pero Fib Scalper pa rin kasi may Fib na ginagamit to guys. No? May Fib na ginagamit siya. So, yun lang. So, I hope kung may tanong kayo, just comment. Okay? Magkano profit sharing natin? Tandaan nyo, after lang yan ng ROI. Ibig sabihin, nabawi nyo na yung capital nyo. Profit sharing natin is 70% sa'yo, 30% sa developer. So, I hope naging malinaw sa atin itong ating update sa ating Assassin Gold Sniper. Sa Gold Sniper tayo ngayon ng Assassin since nakafocus na siya sa gold. Nakita natin yung income, tuloy-tuloy, and ang drawdown hindi lumolobo. Kasi yun ang nakakatakot. No? Maraming mga nag-EEA kapag ka nakita na nilang ang drawdown lumampas na ng 50%. No? Ibig sabihin, no, more than 50%. Actually, medyo high risk na kasi pagka 50, 60 to 70. Pagka nag-70 na yan, gawa ka na ng paraan, mag-cut loss or something. Kasi ang hirap bumawi ng ibang mga EA kapag ka lumuloko. That's the good thing sa Assassin Gold Sniper natin. Hindi pa lumobo yan ng more than 20%, no? Sa ngayon, kahit na nagkaroon ng red news. Yun kasi ang mahalaga eh. Red news ba, lumolobo siya o hindi? Hindi, nagtitipi siya. Pangalawa na nakita natin is
kailangan stable siya na nagtitipi na hindi laging nasa taas yung drawdown. Hindi laging 10%, dapat bumababa. Which ngayon, nakita nga natin, ang drawdown natin ngayon ay bumababa ng ito. Nag-check ako ulit. Merong 1% na lang tong $1 na lang yung draw. Actually, hindi na drawdown, income na siya. No? I-check lang natin ulit ito. I-share screen ko ulit kasi gusto kong ipakita sa inyo nag-okay na yung ano, kanina ayaw. Okay, so yung ano natin yan. So 1 tapos dito wala siya. Okay, may $1 din. So hindi siya drawdown hindi siya drawdown. Ito 1547. Ito $1 din. Okay, may swap yan. Ito wala. Ito yung wala. Yung pangalawa, wala siyang drawdown. Wala siya talagang open trade. Ito kasi yung mga open trade, makikita natin yung drawdown. So kung may tanong lang, don't forget to comment lang or PM nyo lang ako, and thank you for being a subscriber dito sa ating Earn Money at Home Worldwide. Tuloy-tuloy tayo na magbibigay ng mga additional information, paano kikita. Pero ngayon, primarily nakapokus tayo sa trading, forex trading, copy trading. Ang Tickmill may copy trading din. Meron tayong video about copy trading. And then, kung gusto niyo na tuloy-tuloy ng pag-aaral, we have free almost weekly webinar brought to you by Tickmill and the Asasi community. So, make sure lang nakasama kayo sa aming FB group. Again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide. Maraming salamat sa inyong panonood.